Bismillahirrahmanirrahim. Ang tatalakayin naman natin ngayon ay tungkol sa paniniwala sa mga sugo. Ito ay lubos na pagpapatunay na ang Allah ay nagsugo sa bawat pamayanan ng isang sugo para mag-anyaya sa kanila, na sumamba kay Allah lamang ng walang pagtatambal, at ang pagtakwil sa mga iba pang sinasambaliban sa Kanya. Katotohanan silang lahat ay matatapat at may tunay na takot kay Allah at mapapagkatiwalaan. At kanila ding nagampanan ang kanilang tungkulin at ito'y naiparating nila sa kanilang pamayanan o kanilang pamayanan. At kanilang pinatatag ang tanda at katibayan ng Allah sa lahat ng sangkatauhan. Ang tinutukoy na sugo dito ay ang sinumang taong ikinasis sa kanya ang batas at ipinag-utos sa kanya na iparating ito sa mga tao. Ang unang sugo ay si Nuh o si Noah at ang huli ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih." Katotohanan, aming ikinasi sa iyo ang katulad ng ikinasi namin kay Nuh at sa mga propetang sumunod sa kanya. At sa Sahih ni Al-Bukhari, si Anas bin Malik radiyallahu anhu ay nagulat tungkol sa hadith ng pamamagitan na banggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga tao sa araw ng paghukom ay pupunta kay Adam para sa pamamagitan o mamamagitan sa kanila. Ngunit ito hihingi ng paumanhin sa kanila at magsasabi, pumunta kayo kay Nuh, ang unang sugo na sinugo ng Allah. At sinabi rin ng Allah tungkol kay Muhammad, sinabi niya sa Quran, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin." Hindi naging magulang ng isa sa inyo si Muhammad, bagkos siya ay isang sugo ng Allah at ang pinakahuling propeta. Matatagpuan ito sa kabanata ng Al-Ahzab, verse 40. At walang pamayanan na wala itong isang sugo na sinugo ng Allah sa kanyang mga tauhan na may sariling batas, o isang propeta na ikinasi sa kanya ang batas ng nauna sa kanya para ito'y kanyang ipagpapatuloy o panatilihin. Sinabi ng Allah sa Quran, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Katotohanan, aming sinugo sa bawat pamayanan ang isang sugo para mag-anyaya sa inyo na sambahin ang Allah at itakwil ang mga Diyos-Diyosan. Suratul Nahl, verse 36. Sinabi rin ng Allah, "Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Walang pamayanan maliban na mayroon itong tagapagbabala. Ang tinutukoy sa tagapagbabala ay sugo ng Panginoon. Sinabi rin niya, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nurun yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu." Katotohanan, aming ibinaba ang Torah o Taurat na mayroon itong patnubay at liwanag sa mga lituntuning siyang ipinagbapasya ng mga propetang nagbapasailalim sa kautusan ng Allah para sa mga pantas ng angkan ng Israel. Suratul Ma'idah, verse 44. Ang mga sugo ay mga taong nilikha. Wala sa kanila ang mga katangian ng tagapamahala at pagkapanginoon kahit kaunti. Ang Allah ay nagsabi tungkol sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang pangulo ng mga sugo o pinuno ng mga sugo at may dakilang antas doon kay Allah. "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sha Allah walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu min al-khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun." Sabihin mo, hindi ko
angkin ang aking sarili. Sa kabutihang maaari kong matamo at sa kapahamakang maaring daratal sa akin, maliban kung ito'y naisin ng Allah, at kung alam ko lang ang bagay na lingid, sana'y paparamihin ko ang kabutihang matatanggap ko, at hindi daratal sa akin ang masama, at wala sa akin kundi para magbabala at magbigay ng magagandang balita sa mga taong sumasampalataya. Sa kabanata ng A'raf, verse 188. Sinabi rin ng Panginoon, Qul inni la amliku lakum darra wala rashada. Qul inni lan yujirani min Allahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Sabihin mo, O Muhammad, hindi ko angkin ang masama para hindi daratal sa inyo, at ang mabuti para mapasa inyo. Sabihin mo, katotohanan, ako'y walang karapatang humadlang o pumigil kahit kanino sa parusang itinakda ng Allah, at kailanman wala akong sisilungan bukod sa Kanya. Suratul Jinn, verse 21 hanggang 23. At sila'y may angking katangian ng tao, dumaratal at dumarating sa kanila ang sakit, kamatayan, at ang pangangailangan sa pagkain at pag-inom, at iba pa. Ang Allah ay nagsabi tungkol kay Ibrahim o si Abraham ng kanyang ilarawan ang kanyang Panginoon. Sabi niya, وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. Siya ang nagpapakain sa akin at nagpapainom, at kapag ako'y nagkasakit, siya ang nagpapagaling sa akin. At siya ang bumabawi ng aking buhay pagkatapos ay muling bigyan ng buhay. Surah Ash-Shura, verse 79 hanggang 81. Sinabi pa ng Allah, Innama ana basharun mislukum, ansa kama tansawn faida nasitu fadhkuruni. Or sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanging ako isang taong katulad ninyo, nakakalimot gaya ng inyong pagkalimot. Kaya kapag ako'y nakalimot, inyo akong paalalahanan. Yun ang sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katunayan, inilarawan ng Allah na sila'y tanging na tagapaglingkod sa Kanya, sa kabila ng kanilang mataas na antas, at naipapahiwatig ito sa pagpupuro niya sa kanila. Sinabi ng Panginoon, Innahu kana abdan shakura. Sinabi ng Panginoong Allah tungkol kay Noah o si Noah, katotohanan, siya ay isang lingkod na mapagpasalamat. Surah Isra, verse 3. Sinabi pa ng Allah tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadira. Napakadakila ang nagbaba ng Quran sa kanyang lingkod para maging ito'y magbabala sa lahat ng daigdig. Al-Furqan, verse 1. Sinabi pa niya tungkol kay Abraham, Ishaq at Yaqub, Wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal abasar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dhikrad dar wa innahum indana laminal mustafinal akhyar. At gunitain mo ang aming mga taga-lingkod na si Abraham, si Ishaq at Yaqub, na may mga malakas at matatag na pananampalataya at may mga tamang kaalaman sa relihiyon. Katotohanan, aming ginawang banal at dalisay sila para tunay nilang magunita ang kabilang buhay, at silang lahat ay aming pinili at may mga magagandang asal. Sinabi rin ng Panginoong Allah tungkol kay Jesus na anak ni Maria, In huwa illa abdun an'amna alayhi waja'alnahu mathalan li bani Israel. Siya ay tanging isang lingkod lamang na binigyan namin ng karangalan sa kanyang pagka-propeta. At nalikha namin siyang walang ama para maging halimbawa sa angkan ng Israel. Ang paniniwala sa propeta ay may 4 na sangkap. Una, ang paniniwala na ang kanilang mga mensahe ay totoong nagmula kay Allah. At ang sino mang tanggihan ang mensahe ng isa sa kanila ay kanyang tinanggihan silang lahat. Gaya ng sinabi ng Allah, Kadzabat qawmu Nuhin al-mursalin.
ipinabulaan ng mga tauhan ni Nuh ang lahat ng sugo. Maliwanag na pinatunayan ng Allah at kanyang binansagan silang mga taong pagbulaan sa lahat ng sugo. Samantalang walang sugo bukod sa kanya, Nuh, ng kanilang pabulaanan ito. At dahil dyan, ang mga Kristiyanong pinabulaanan si Muhammad at hindi sumunod sa kanya, ay kanila ding pinabulaanan ang Misayas o si Jesus, anak ni Maria, at hindi rin nila ito sinunod. At humigit pa doon dahil kanyang ibinalita sa kanila ang tungkol kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At walang kahulugan ang pagbigay niya ng magandang balita sa kanila, kundi pinapatunayan lamang niya ang isang sugo sa kanila para mailigtas sila ni Allah sa pamamagitan niya mula sa pagkaligaw at mapatnubayan sila tungo sa matuwid na landas. Ikalawa, ang paniniwala sa sinumang mga napag-alaman natin ang kanyang pangalan. Kabilang na dito halimbawa ni Muhammad, Ibrahim o si Abraham, si Musa o si Moises, si Isa o si Jesus, si Nuh o si Noah. At silang lima ay may matatag na kapasiyahan at tanyag sa mga sugo. Katunayan, sila'y nabanggit ni Allah mula sa 2 sura ng Quran. Sa Suratul Ahzab, kanyang sinabi, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ. Aming tinanggap at pinanghawakan mula sa mga propeta ang kanilang pagsang-ayon sa kasunduan. Magmula sa iyo at kay Nuh, si Ibrahim o si Abraham, si Musa, si Jesus na anak ni Maria. At sa Shura o sa Suratul Shura, kanyang sinabi, Shara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim. Wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Ginawa sa inyo ang pinakadakilang relihiyon na siyang itinagubilin kay Nuh at ikinasis namin sa iyo, na siya rin ang itinagubilin namin kay Abraham, si Moises at si Jesus. Kaya maging matatag kayo sa relihiyong Islam at huwag kayong maghiwa-hiwalay, magkasalungatan sa mga nilalaman nito. At tungkol naman sa hindi natin napag-alaman sa kanila ang kanyang pangalan ay ating paniwalaan sa pangkalahatang pananaw. Sinabi ng Allah, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Katunayan kami ay nagsugo ng mga sugo na nauna sa iyo. Ang iba sa kanila ay aming ikinuwento sa iyo at ang iba ay hindi na ikwento sa iyo. Surat Ghafir verse 78. Ikatlo, ang pagpapatunay sa mga tamang naituran tungkol sa kanila. Ikaapat, ang pagsagawa sa batas ng sinuman sa kanilang sinugo para sa atin. At ang siyang kahuli-hulihan nila, siya si Muhammad, na sinugo sa lahat ng sangkatauhan. Sinabi ng Allah, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Sumpaman sa iyong Panginoon, hindi magiging ganap ang pananampalataya ng bawat isa sa inyo hanggat hindi nila pinapairal ang kapasiyahan mo sa lahat ng kanilang pinagtatalunan. Pagkatapos ay hindi magkakaroon ng sama ng loob ang bawat isa sa kanila sa iyong naging kapasyahan. At silang lahat ay magpapasailalim nito ng walang pag-aalinlangan. Ang paniniwala sa mga sugo ay may magagandang kahihinatnan. Ang iba nito ay ang mga sumusunod. Una, ang kaalaman sa habag ng Allah at ang pamamahalan niya sa kanyang mga lingkod. Dahil kanyang sinugo sa kanila ang mga sugo para patnubayan sila sa landas ng Allah. At ipaliwanag sa kanila kung papaano nila sasambahin ng Allah. Dahil ang likas ng kaisipan ng tao
ay hindi kayang alamin ito. Ikalawa, ang pagpapasalamat kay Allah sa mga dakilang biyayang ito. Ikatlo, pagmamahal sa mga sugo, sumakanila nawa lahat ang kapayapaan, pagdakila at pagpupuri sa namang nararapat para sa kanila. Dahil sila'y mga sugo ni Allah at nagsikripisyo sa pagsamba sa Kanya at tagapaghatid ng Kanyang mensahe at mangaral sa Kanyang mga lingkod. Katunayan, ang mga taong tumatanggi sa katotohanan ay kanilang pinabulaanan ang mga sugo at kanilang inaangkin na ang mga sugo ng Allah ay hindi maaring maging tao. Kaya binanggit ng Allah na ang paratang na iyan ay hindi totoo. Kanyang sinabi, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. Walang nakakahadlang sa pagsasampalataya ng tao nang dumating sa kanila ang isang mapagpapatnubay kundi ang kanilang isinasagot, ano? Magpapadala ang Allah ng isang sugong tao? Sabihin mo, kung ang mga anghel ay lalakad ng dahan-dahan sa lupa at kanilang makikita, aming ibababa sa kanila mula sa langit ang isang anghel na sugo. Suratul Isra, verse 90. Kaya pinawalan ng saysay ni Allah ang paratang na iyan na ang katotohanan nito ay dapat lang na ang maging sugo ay tao. Dahil siya ay ipapadala sa lupa na ang mga naninirahan doon ay mga tao, hindi mga anghel. Kung anghel ang mga naninirahan sa lupa, sana'y pinababa ng Allah sa kanila mula sa langit ang isang anghel na sugo na katulad din nila. Ganyan din ang kwento ng ikwento ni Allah ang tungkol sa mga taong pinabulaanan ng mga sugo at sila'y nagsabi, In antum illa basharun misluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mislukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidnillah. Wala sa inyo kundi kayo'y taong katulad din namin, tangi ang gusto ninyo ay hadlangan ang mga sinasamba ng aming mga magulang, kaya kung totoo ang inyong pinagsasabi, magbigay kayo ng maliwanag na katibayan ang sagot sa kanila ng mga sugo, wala nga sa amin kundi taong katulad ninyo. Ngunit ang Allah ay nagbibigay ng karangalan sa pagkapropeta sa sinumang kanyang naisin sa kanyang mga lingkod. At kami hindi makapagbibigay ng katibayan maliban lang kung ipahintulot ng Allah. Surat Ibrahim, verse 10 hanggang 11. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yun ang buod o pinakamalinaw na pagpapaliwanag natin sa paniniwala sa mga sugo ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat nating alamin, dapat nating tandaan na ang mga sugo ng Panginoon at kanyang mga propeta mula noon hanggang sa pinakahuling sugo at propeta ng Panginoong Allah ay silang nagturo sa atin upang sambahin o kung paano natin sambahin ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dapat nating silang tularan, sila ang ating modelo at kailangan nating sambahin ang Panginoong Allah ayon sa katuruan ng sugo, lalong-lalo na sa ating ummah, nasakop tayo na mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi tayo maaring gagawa ng anumang bagay sa pananampalataya o sa anumang uri ng pagsamba o paraan ng pagsamba na hindi alinsunod sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat kapag ginawa mo yun ay may tuturing na bid'ah o panibago sa pananampalatayang Islam. So, kapag ginawa mo yun, ibig sabihin, hindi ka tunay na naniniwala sa sugo ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.